Hello, Scorpio, Sun, Moon Rising, and Venus placements, mga madam and sir. Kamusta po kayo? Nagbabalik na po ako. Dating Bono Magus, dating Angel Friendship PH. This is Ladybug PH. Pasensya na po at lagi po ako nagpapalit ng YouTube name. Ayan. Kasi nga, may nangyari last year. But anyway, eto na tayo. So, Scorpio, Sun, Moon Rising, and Venus placements. And of course, sa ating mga cross-watchers na lagi nag-aabang ng mga uploads, ayan. Maraming salamat po. So, simulan na natin. Ano ang magiging kapalaran ng ating mga Scorpios and cross-watchers this March 2024 sa buwan ng Marso? Okay? So, bago magtatapos tong buwan na to, or tignan natin kung anong mga maasahan mo, no? Anong mga kapalaran? Anong sinasabi ng baraha sa iyo, Scorpio and Cross Watchers? Okay. Unfinished Symphony. Uy. Mukhang meron kayong unfinished business with someone. Tignan natin. Ano to? Next, you have Truth to be Told. I feel like there's someone here na parang when it comes to love life, may hidden feelings sa'yo, Scorpio. And, or ikaw, maybe, meron kang gustong sabihin na katotohanan sa person mo, deep knowing. Wow, two owl. Okay. Go to the sea. May nakikita akong paglalakbay, Scorpio. You're planning to move. Okay. May nakikita akong travel, short distance travel, long distance travel. Ayan. Tingnan natin. Let's see how this fits into your situation. Scorpio, Sun, Moon Rising, and Venus placements. Spirit guides and angels. Anong nakalaan para kay Scorpio at sa mga cross watchers this month? March 2024. Alright, Scorpio, you have the King of Cups. Some of you could be dealing with Cancer, another Scorpio, or Pisces. Very significant in your life. May nakikita akong pagtatapos or unfinished business with this person. Four of Wands. Gusto kanyang pakasalan. There's someone here. May nakikita akong kasalan. Planong magpakasal. Two of Wands. Planning for the future. Okay, yung iba sa inyo may desisyon na pinag-iisipan or pag-iisipan. Papakasal ba ako? Aalis ba ako ng bahay? Or maglalakbay? Aalis ba ako dito sa lugar namin? Or pupunta ako sa ibang bansa at maghahanap ng panghanap buhay, maghanap ng trabaho. There's something about that. You have the Nine of Pentacles. Be grateful of what you're going to achieve in the future. May success akong nakikita. Yung iba sa inyo makakabili ng bahay, makakabenta ng bahay, makakabili ng bahay. Okay. With this Nine of Pentacles, Scorpio, I feel like you want to, parang gusto mong i-spoil yung sarili mo. No? Madami kang gustong bilhin para sa sarili. May bala kang bilhin. May magsha-shopping. May nakikita kong magsha-shopping. Ayan. Right now, for some of you, if this is not about finances, I feel like right now, you are magiging okay ka kahit single ka, Scorpio. Okay? Mas pipiliin mo na maging single kesa magkabalikan with someone, with your husband, ex-husband. There's something about that. Okay? Next, you have the Six of Cups. Mukhang may gustong makipagbalikan, pero yung iba sa inyo ayaw na. There's something about that. Okay? Alam mo, Scorpio, lately mukhang dami mong binabalikan in the past with the ex-husband that you have. Meron kayong unfinished business. Okay? Unfinished symphony, ibig sabihin, magkakabalikan din kayo
walang closure na nangyari. There's something about that. You have the Seven of Wands. Ayaw mo na. Lagi kayo nag-aaway. Kaya minsan yung iba sa inyo, I feel like naguguluhan. Okay, madaming pagsubok na darating sa Scorpio, kaya get ready. May mga problema, pero hindi ibig sabihin na walang solusyon. Okay? With this Seven of Wands as well, may nakikita ko may mga taong naiinggit o iwasang mainggit sa iba. Okay? Iwasang ma-insecure. Maybe there's someone here who's very insecure. Now, when it comes to may gustong makipagbalikan sa'yo, karamihan sa inyo nakikita ko, ayaw nyo na. Ayaw nyo ng past person. Ayaw nyo na sa ex-husband mo. Ayaw nyo na sa ex-wife mo kasi magulo. Okay? Kasado na. Okay? Maybe kasal ka na sa iba or nagpaplano kang magpakasal ulit sa iba. There's something about that. You have the Nine of Swords. Okay, ito ha, babala. This month, yung iba sa inyo mahirapang makatulog. Huwag mag-isip-isip ng mga problema. Ang daming iniisip na problema yung iba sa inyo na mahihirapang makatulog or lately nahihirapang talagang makatulog. You have the Hangman. Yeah. Nag-iisip ng paraan para paano magkapera, nag-iisip ng paraan paano masolusyonan yung mga wino-worry ninyo, pinoproblema. You have the Temperance. Have patience kasi andyan yung si Archangel Michael. Okay? All is well. You are being guided and protected. Okay? Have patience. Try to balance your life, no? You have the Ace of Swords. There is success for you. There is truth. May gusto talaga makipag-usap. For some of you, maybe you block this person. May gusto makipag-usap sa'yo, Scorpio. I'm getting a strong water sign, Cancer, Pisces, or another Scorpio. Ngayon, kaya lang, I feel like this person wants to talk to you regarding your children, regarding your as mag-asawa. There's something about that. Okay. Now, let's get an advice from your guardian angel regarding your situation. Okay. For Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus placement. Alam mo, Scorpio, yung iba sa inyo makakaisip ng idea kung paano maging successful sa buhay with the Ace of Swords. Malalampasan mo rin itong mga pinoproblema mo lately with the Nine of Swords and with the Ace of Swords. You have the clairvoyance. You have Archangel Raziel. I'm so sorry for that barking dog na in the background. Okay, you have Archangel Raziel. Sabi niya, I am helping your spiritual side to awaken fully so you can clearly see heavenly love. Ayan, hindi nyo lang nakikita yung tulong na dumarating sa buhay mo, buhay nyo, Scorpio. Okay, lawakan nyo yun, buksan nyo yung isipan, kaya pala andito yung deep knowing. Okay, wala kayong alam, hindi nyo alam, unknowingly, hindi nyo nakikita na may tulong na parating. Okay? I don't know where this tulong comes from. I don't know where this help comes from. Hindi ko alam kung saan exactly nanggagaling itong tulong na pinapadala ng Diyos through Archangel Raziel. Pero meron to. Kaya pala may Ace of Swords. Yeah, you will get through this. You will have a breakthrough. The way God helped us is through people, right? Alam natin yan. Kasi hindi naman siya magdadala, kunyari, babagsakan ka ng isang package full of pagkain at pera. Walang ganyan. The way God help is through people. Okay? Through situations, through scenarios. Ganyan tumulong si God. Okay? So maybe, I feel like there's someone here na gustong bumawi.
Maybe this person, your past person, wants gustong bumawi. And that's an example of help. Okay? So, ayan. What else? Okay. I'll take this. And this one. Okay, tignan natin to. You have life review. You have Archangel Jeremiel, sabi dito, take inventory of your life and resolve to change or heal anything that is unbalanced. So, try to iwasang magalit, no, with the Seven of Wands. Alam ko sa karamihan sa inyo, alam mo, Scorpio, I'll be honest ha, maging prangka ako, karamihan sa inyo, Scorpio is vengeful. Anong ibig sabihin nun? Ano kayo nagtatanim kayo ng galit, and karamihan sa inyo is, pag may nagawang masama sa inyo yung isang tao, kinikimkim nyo yun. Kinikimkim nyo yun at nagtatanim kayo ng galit. Alam mo, advice sa'yo ni Archangel Jeremiel, iwas ang magalit para magaan ang pakiramdam natin. Okay? That's why the temperance is here. Next, you have Counselor. You have Archangel Azrael. You are a natural counselor and many people benefit from your guidance and reassurance. Maybe for some of you, kaya pala may deep knowing din dito. Some of you are wise. Okay? Don't underestimate yourself. You are wise, Scorpio. Although some of you parang mas pinipili yung manahimik. Ang dami yung mga kumbaga knowledge. Okay, wisdom tinatawag diyan. Kaya lang ano kayo, tahimik, misteryoso, hindi kayo pala kwento. Pero I think there's someone here who needs your guidance. Okay, so share your knowledge to someone. You have peace. Choose peace over over this. And I feel like for a lot of you, Scorpio, you will do this. I think the advice here is choose peace. Sabi ni Archangel Chamuel, peace comes from remembering that only love is real. So, be loving, be kind. Ayan. Iwasan ng magalit. Iwasan mag-isip ng hindi maganda. Focus on your goal. Focus on your success. Kasi meron nakikita akong success. Okay? This is a really neat advice. Para sa'yo din ito, Scorpio. Para sa kabutihan ninyo. Alam niyo yan? Okay? Yeah, see? You are safe. Alam mo, Scorpio, sa nakikita ko with the Ace of Swords, lahat ng mga pinoproblema mo, lahat ng mga wino-worry mo, kung ano man yan, pera, love life, anything, matatapos na. You will succeed. Okay? Ayan. And look, you are safe. Sabi ni Archangel Michael, I am protecting you against lower energies and guarding you, your loved ones, and home. O diba? This is a sign that you are being divinely guided. Okay? So call on for Archangel Michael for help kung kailangan mo naman ng additional help. Ayan. So what else? With regards to your finances, tignan natin. With regards to your finances, kaperahan for our Scorpio. Okay, Scorpio, you have unlimited ideas. You have clearing debts and moonlighting. Okay. At the bottoms, you have donations, teething, and charitable work. Ayan, pag-usapan natin yan mamaya.
dito tayo sa unlimited ideas, okay? Sabi dito, your mind is one with God's infinite mind. O, diba? Therefore, you have complete access to unlimited ideas. That's why the Ace of Swords is here as well. Makakaisip ka ng mga ideas, Scorpio, kung paano mo masusolusyonan yung mga problema mo sa kaperahan, kung ano man yan, sa kalusugan, anything, sa problema mo sa mga anak, problema mo sa pamilya mo, problema mo sa anything, no? And tignan mo, therefore you have complete access to unlimited ideas guaranteed to bring blessings. Ko, claim this na if I were you. Comment down below, like this video, and subscribe na if hindi ka pa nakapag-subscribe. All you need to do is to take divinely guided action to allow these ideas to come to fruition. So trust to take action. Okay? So, pakinggan nyo tong mga payo dito kasi ito yung mga divinely guided action. Ito yung mga advice sa'yo ng mga archangels, no? Na wag kang dapat mag-alala. Choose peace over love para maiwasan yung mga blockages na yan. Choose harmony, choose peace. Piliin ang mamuhay ng payapa, wag makipag-away, iwasan ang chismis, iwasan ang manira ng mga tao, anything na mga bad energies, anything na makakapagdulot ng bad vibes. Okay? Para may success, para maiwasan yung mga blockages na yan. Alright, what else? You have clearing debts. Sa may mga utang dyan, mga malalaki ang utang, eto na yung sign na matatapos na yung problema ninyo sa utang. Okay? Loan, kung anumang klaseng utang yan. Sabi dito, your self-care involves removing the heavy burden of financial and emotional debts from your life. You already feel lighter and freer just by facing this topic and making a plan to clear present obligations and avoid future ones as well. So, like I said, choose peace and iwasang makipag-away. Ipasa Diyos na lang lahat ng mga hinanakit mo, Scorpio, ipasa Diyos mo para may biyayang pumalit. Instead, may biyaya. Hindi ka malasan, okay? Kasi, that's how energies work. Okay? It's the same analogy kapag, di ba, it's the same, how the universe works is the same as pag may tao kang nakikita na masungit, palaaway, walang ibang, para bang ang bigat-bigat niyang kasama, alam mo, ganyan ang energy na nagbablock sa mga swerte. Pag ang bahay madilim, walang ilaw na pumapasok, alam mo yun, parang bigat-bigat, parang dark. Alam mo yun, wala talagang swerteng papasok. But if you are loving, if you're kind, if you are always smiling, if you say thank you, if nakakatuwa kang kasama lagi, magaan kang kasama, hindi ka strikta, hindi ka masungit, hindi ka palaway, ayan. Pero kung lagi kang alam mo yun, 'di ba? Walang taong lalapit sa iyo pag ganun, walang taong ay ayoko yun sa kanya, masungit yun. Ay ayoko yun. 'Di ba? It's the same way pag merong customer, 'di ba? Naalala ko tuloy yung bumibili kami sa meron yung one time example may dalawang tawag nito uh, tatlong may tawag dyan eh. Kung baga cashier. Tatlong cashier. First, second, and third. Kaya napansin namin, walang pumipila sa first. Kasi, kilala siya na masungit. Kilala siya na mataray, suplada, strikta. Alam mo yon yung masungit talaga. Oh, it's the same way with the universe na pag nakita nilang ganun ka, walang swerteng pumapasok. O di ba mapapansin mo, mas daming pumipila sa second and third kasi palangiti,
Hello, ma'am. Okay lang yan, ma'am. Ganon ang energy. Pero pag mataray ka, masungit ka, suplado ka, babae ka man o hindi, okay? Wala talagang lalapit sa'yo. Walang magbibigay sa'yo ng regalo. O, ayoko sa kanya, masungit yan. Ganon. Okay, so, tandaan yan. Okay? Ayan. But if ikaw already ganyan naman, good for you, o, diba? So, this is an advice. It's time to change our attitude, mga ganyan. Alright, so, Scorpio. Last few messages for our Scorpio Sun, Moon Rising. O, binigyan ko na kayo ng tip ha, kung paano papasok yung swerte sa buhay ninyo. O, diba? Ayan. Kagaya ng mga, 'di ba, karamihan sa mga Pilipino maraming tindahan. Alam niyo 'yan. Maraming mga sari-sari store. Bibili ka ba doon sa mga nagtitinda na masungit? Well, you of course, yung mga nasa baryo-baryo or yung nasa mga kabundukan, mapipilitan silang bumili kasi walang ibang tindahan. Pero if meron namang may sa kabilang barangay, "Uy, do'n na lang ako bibili. Ayoko diyan kasi ang sungit-sungit ng nagbebenta diyan." Oh, 'di ba? Gano'n lang kasimple ang explanation diyan. Okay? Talaga naman. Kahit 'di ba sa mga anak natin, yung mga anak mas pipiliin nila yung mama or papa na malambing, masungit, hindi hindi namamalo. Kaya 'di ba? Gano'n lang. Gano'n lang, same analogy. Okay? So, maybe it's time to that's why the life review is here. Kumbaga, manalamin ka. Okay, check mo yung pagkatao mo. Kaya tanungin mo, siguro kaya naging ganito ang buhay ko kasi minsan hindi na natin nakikita ang sarili natin eh. Kasi sobra sigurong natin mas pinapansin natin yung outside, yung mga na ibang tao. Dami natin nasasabi, uy, alam mo si ano ganito, ganyan, 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 ganyan. Yung isa naman, hindi mo alam na ang galing-galing naman niya magsabi pero sarili niya hindi nakikita. Di ba? Yung mga ganyang mga kwento. So, take review. Okay? Ganyan. Alright. Tignan natin. So, alam nyo guys, huwag kayong ma-offend ha, kasi itong mga messages na to, galing din lang to sa mga angels. Para lang din to sa kabutihan ninyo. Okay? Alright, you have number 6. Number 33, expanding. And number 5. Okay, be flexible. Be flexible. Makisama. Ganon. Ganon yan. Be flexible. Ayan. So, sabi dito, any positive changes, diba, or projects you are considering right now will be worth your while. Expect that your power to manifest and create will be heightened. So, just focus on kung ano man mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Doon ka na lang mag-focus. Because, kung ano yung mga pinagtutunan mo ng pansin, yun ang mangyayari. Okay? Focus on your dreams. Focus on your ambitions, focus on your goals, focus on your manifestations. Ayan. Okay? Kung ano man gustong simulan ninyo, ayan, magiging successful ka, Scorpio. Now, Scorpio, bago ako magtatapos, okay, gusto ko lang, mayroon akong i-flex na mga items and hopefully, may mga interesado, hindi natin alam, o diba? Ayan, papakita ko lang. Mga evil eye necklaces. Alam niyo mga madam, napaka-importante po ang evil eye. Alam niyo kung bakit? Hindi natin maiwasan na may mga inggit sa paligid natin. Inggit sa success natin, inggit sa negosyo, inggit sa kagandahan natin, inggit sa kung ano mang meron tayo. Hindi natin maiwasan yan, may mga tao talagang maiinggit sa atin, sa buhay natin. Okay?
So, kailangan natin ng panangga. Kasi alam nyo, yung mga evil na yan, evil eye na yan, alam mo yung mga taong nagmamasid, and though, hindi mo alam kung anong nasa isip nila habang tinitigdan ka. Habang, may mga tao kasing malakas makausog. Iyan po ang na, nagdudulot ng mga, yung usog-usog na yan, nagdudulot ng kamalasan sa buhay natin. Mamaya, pag, alam mo yun, yung mga intention nila, na sana bumagsak siya. Sana walang bumili sa mga items niya. Sana hindi siya maging successful. Alam mo, nasa mind nila yan. Subconsciously, nagwi-wish sila na bumagsak ka. Kaya, pag may problema ka, natutuwa sila. Yan ng mga taong may inggit sa'yo. Okay? Pakunwari na, uy, ala, kawawa naman. Pero sa loob-loob ng puso, sa loob, sa isipan, ay, buti nga sa kanya. Yung mga ganon. Okay. So, I have here protection sa career and business mo with the evil. Yung evil eye green na yan, lahat na merong success sa'yo, success sa children mo. Okay? Para tuloy-tuloy na yan or para hindi yan mamalasin, eto, okay, kailangan nyo isuot nyo to. This is only for 690 pesos. Okay, choker to. Ibig sabihin talagang makikita at makikita yan ng tao. Kaya mapigilan or maprotektahan, hindi matuloy yung kung ano mga iniisip nilang masama sa'yo. Okay? Yan po ang protection po. Madami kasing mga akong client na nagsasabi, alam mo ma'am, puro kamalasan ang nangyari sa akin. May mga binibenta ko, may mga items ako, may tindahan ako, pero alam mo, kulang-kulang yung mga parang walang mga bumibili, mga ganyan. Alam nyo guys, minsan kasi kahit hindi naman sa sinasabi, nagdadasal naman ako lagi, araw-araw po ako nagdadasal. Siguro nga, kailangan nyo ng extra tulong at ito na yon, mga evil eye. Okay? Huwag nyo intayin na in the end, last resort natin, pupunta tayo sa mga spiritual healer na ay, nausog ka, ay, nakulam ka. Oh. Ito din, panangga din ito sa kulam. Yung mga evil intentions, black magic. Okay? So, yung green is for success and career and business. Okay? If you're interested, ayan, message lang kayo sa Facebook page, Ladybug PH. Hanapin ninyo. Okay?